sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas, handang-handa na para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China. Philippine Azkals, ibinaling na ang atensyon sa matchup kontra North Korea sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ala boxers Mark Magsayo at magkapatid na Albert at Jason Pagara sumalang na sa sparring session sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Youth Olympian Ava Verdeflor, puspusan ng pag-iensayo para sa kanyang nalalapit na kampanya sa World Artistic Gymnastics Championship sa Scotland. Fourth-ranked Lithuania, pasok na sa quarterfinal ng 2015 FIBA Eurobasket. World number 1 Novak Djokovic, kampiyon sa men's singles ng US Tennis Open. Kiwi teenager Lydia Ko, runaway winner sa major event na Evian Golf Championship. Italian rider Fabio Aru, overall champion sa Spanish Vuelta cycling race. At Leicester City, napanatili ang malinis na kartada sa Premier League. Ay, sarap magbasa ng Twitter. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Paul, para sa isang veteranong sports analyst ng bansa, sapat na ang mga pinagdaanang training camp at tune-up tournaments ng Gilas Pilipinas para sa pagsabak sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na 10 araw. Kinakailangan magkampiyon sa FIBA Asia Meet ang Tab Baldwin Mentored Team para mapasa kamay nila ang nag-iisang ticket patungong 2016 Rio Olympics. Relax lang kayo at alamin natin ang kabuang detalye. Ihahatid ni Judith Caringal ang Sports Radio 918. Naniniwala si Henry Liao na handang-handa na ang Gilas Pilipinas para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China. Ito'y matapos na walisin nila ang lahat ng mga karibal tungo sa pagkopo ng titulo sa MVP Cup nitong weekend. Ayon kay Liao, isa sa mga mapupulot na experience ng Gilas squad mula sa 14 pocket tournament ay ang kakayahang isantabi ang pressure na sitwasyon. Sabi nga ni renowned author Ernest Hemingway, courage is under pressure. No? We showed under pressure that we can produce, no? Kasi panaya, they just collapse, no? But in the game against New Zealand, I think we showed we are made of sterner stuff, no? So palagay ko it was a good experience for us na paano kung sakali under the most difficult situations at crunch time, and we overcome deficits, no? Malaking bagay rin ani Liao ang panalo ng national team kontra Chinese Taipei na lalahok rin sa FIBA Asia Tournament. Itong laro nila na against Chinese Taipei might be, sabi natin, a preview what of things could happen when they go to China. I think the Chinese Taipei team, the way I saw it, parang they held the punches, no? So I don't think it will be a game yet, no? Sabi ko, the thing is, you gain more experience, kumbaga you play this tune-up game para eventually in the competitive setting, makikita mo na how you will fare out, no? But I'm sure there'll be a lot of tweeting, no? Ang mga aksyon sa FIBA Asia Men's Championship ay magsisimula sa susunod na Miyerkules. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Samantala, binigyang diin naman ni San Miguel Beermen head coach Leo Austria na talagang foot injury ang dahilan kung bakit nag-beg off si reigning PBA MVP Junmar Fajardo sa Gilas Pilipinas training pool. Nagbabalik si Judith Caringal. Idinipensa ng San Miguel Beer coaching staff ang desisyon ni Star Center Junmar Fajardo na mag-beg sa
Gilas Pilipinas team. Ayon kay head coach Leo Austria, taliwas sa paniniwala ng ilang kritiko, hindi pinagbawalan ng team management si Fajardo na maglaro para sa national squad. Bagkus ay talagang iniinda lamang umano ng 6'11" Cebuano slotman ang injury sa magkabilang paa. Ganyan. And sabi pa nga yan ni Jinmar before coach, basta magaling na ako, ganyan. Gustong kong maglaro sa national team. At kaya lang, this time, so paano ko naman ako maglalaro? Baka maging liability ako and then mag-graduate pa itong ano ko. So, may career din ako, may pamilya ako. Iniingatan lang niya. Yung boss namin, si RC, sinabi niya sa mga coaches, ayaw na ayaw kung pagbabawalan yung mga player mag-join dito sa national team. But kung ayaw nila, minaramdaman, so kausapin nyo. Sa katunayan, ibinalita ni Austria na sa team practice ay madalas nakik pa rin ang mga paa ni Fajardo. He's 100% because of nagtatight yung kanyang plantar. Nagtatight and then every time out namin, so naguhubad ng sapatos and then iniroroll yung bola doon sa kanyang paa para naman na medyo lumambot-lambot. Tumitigas Samantala, dahil sa pamuno sa Bigman tungo sa pagpopo ng 2 titulo sa nakalipas na season ng PBA, si Austria ang nahirang na Coach of the Year ng Liga. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, nakabawi ang Ateneo Blue Eagles mula sa nanasap na kabiguan kontra Far Eastern University Tamaraws sa opener ng men's basketball competitions ng UAAP Season 78 noong isang linggo. Ito'y matapos ang ilang paso nila ang Adamson Falcons noong upang maingat ang kanilang record sa 1 win against 1 loss. Narito ang report ni Haji Caaminio. Tiwala si Ateneo Blue Eagle star point guard Kiefer Ravena na magiging makabuluhan ang kanyang huling paglalaro sa UAAP men's basketball ngayong season. Ayon kay Ravena, maganda ang samahan ng kanilang koponan kahit na halos kalahati sa kanila ay mga rookie players. Ipinakita ng Ateneo ang kanilang tunay na potensyal nang tambakan nila ang Adamson Falcons 84-60 noong Sabado. Nauna rito yumukod muna ang Katipunan base team sa Far Eastern University Tamaraws noong isang linggo. Talagang napag-usapan namin yun before the season pa lang na guys, medyo wala tayong veterano ngayon, kalahati na natin. So, kailangan sa atin mag-adjust on the leadership role. Tulungan lang tayo pag ikugan na gagawa dito sa atin. Samantala, tanggap naman ni Ravena ang kanyang role bilang leader ng Blue Eagle. Nakatikim ng kampyonato sa UAAP noong 2012. Kasi parang one is Ateneo hindi keeper-centric, pero at the same time, it's our team. Kasi alam ko yung mga team ko mag-step up talaga yan kung kailangan. Ang susunod na asignatura ng Ateneo ay kontra defending champion National University Bulldogs sa Miyerkules. Lipat naman tayo sa football. Ibinaling na ng Philippine Azkals ang atensyon sa kanilang nalalapit na matchup kontra unbeaten North Korea sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ito'y matapos na dumana sila ng 5-1 lopsided loss kontra Uzbekistan noong isang linggo. May report si Arian Malyare. Tatangkain ng Philippine Azkals na makabawi mula sa nalasap na lopsided loss sa kamay ng Uzbekistan sa FIFA World Cup Asian Qualifiers. Ito'y sa kanilang gagawing pakikipagsagupa kontra host North Korea sa susunod na buwan. Ng PTV Sports, hindi na itago ni National Coach Thomas Dooley ang pangamba sa preparasyon ng Philippine 11, lalo pat may commitment pa sa kanilang mother ball club sa abroad ang ilang Phil-foreign booters bago ang matchup kontra North Korea. This time the preparation is maybe the worst. The national players, they're playing for the club. They're playing at the middle of the season. And they're playing the league games. They were there and a couple of days before they get released. So they're playing on the second and on the third in Germany or in Europe. They're playing league games. So after that game is over, they have to get the next flight. Trying to get the next flight to come over to Manila. It's always difficult, with national team. Aminado rin si Dooley na may bigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa laban kontra North Korea na nauna ng namayani kontra Uzbekistan.
if the players are awake and fit enough to hold against those players from Korea. They are fast, they are tall, they are like even taller than the players from Russia, from Uzbekistan. They are fast and they are very physical. So it will be a battle, but you always have to think positive. You have to fight. And that's what the players need to do now. We have to fight how like it is the last game we play. So and then we will see what the outcome will be. Sa Oktubre 8, itinakda ang showdown ng Philippine Azkals at North Korea. Para sa PTV Sports, Aryan Maltiari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, sumalang na sa sparring session sa Wildcard Gym sa Hollywood, California ang mga pambatong boxers ng Ala Gym Stable na sina Mark Magsayo at ang magkapatid na Albert at Jason Pagara. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang nalapit na debut sa US soil. Narito ang report ni Rick Santos ng Sports Radio 98. Puspusan ang pag-iensayo ni Naala Boys Mark Magsayo at ng magkapatid na Albert at Jason Pagara sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Ayon kay Chief Trainer Edito Villamor, malaki na ang improvement ng 3 boxers ngayon dahil nakakuha na sila ng mga quality sparring partners, bagay na hindi nila gaanong naranasan sa training camp sa Pilipinas. Bukod pa rito, malaking bagay rin umano ang madalas na pagbabantay sa kanila ni Hall of Fame trainer Freddie Roach. Napupunta kasi pag nag-spar ka ng Filipino, kasama mo lang sa merong mga konting parang nag-alalay ka. So dito, parang iba talaga kasi parang laban na tunay na laban. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng 3 boxers ang pangalan ng kanilang mga makakaharap sa box na magaganap sa Estados Unidos sa susunod na buwan. Handa na po. Prepare na po sila. Tuloy-tuloy yung trade sila. Nagpahinga lang sila ng 1 week. Tapos balik naman sa team. Sina Magsayo at ang Pagara Brothers ay pare-parehong sasabak sa pinakabagong Pinoy Pride Fight Card ng Ala Promotions sa StubHub Center sa Carson City, California sa Oktubre 17. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, ipinagpaliban naman ang dapat sana'y pagdaraos ng AIBA Pro Boxing Tournament sa Uzbekistan ngayong buwan. May report si JV Esquilona ng Colegio de San Lorenzo. Naudlot ang dapat sana'y pagsuntok ni Pinoy lightweight Charlie Suarez sa AIBA Pro Boxing Tournament sa Uzbekistan ngayong buwan. Ayon kay National Coach Nolito Boy Velasco, dahil sa conflict of schedule ay naurong sa ang AIBA Slugfest. At hindi pa rin inanunsyo kung saang bansa ito gaganapin. Ang nakatintatid na schedule nila, November, yung nakaschedule. Kasi yung dapat ng lalabanan nila, kasi hindi na sila makasama doon sa championship. So, pagkasa na undercard na lang sila. So, kaya yung iba, hindi na rin naglaro na rin sila doon sa Europe Boxing Championship nila. So, yung iba na qualify doon para sa World Championship. So, kumuha na lang sila ng supporting bout ng ibang timbang. So, hindi na sila pinapunta yung mga dati niyang mga kasamahan ng 60 kilos kasi yung iba hindi nabiliable. Samantala, inamin naman ni Velasco na dagdag na panahon sa training camp ang mga ABAP fighters ang pagkakapospone ng Olympic qualifier ng AIBA tournament. Kasama ni Suarez na susubok na makakuha ng ticket patungong 2016 Rio Summer Games si London Olympian Mark Anthony Barriga. At dito sila, nag-report sila kagad nung namin galing kami Thailand. Halos isang araw lang kami nagpahinga tapos nandito lang kami kagad sa Bagyot. So, at least magandang mahaba-habang preparasyon niya. Idadagdag lang naman namin doon sa kanya, magiging agresibo siya sa laro at yun ang aming i-build sa kanya at saka yung depensa. Yung mga boxer namin na nasa ano ko na sana itong taon na ito, huwag na sila magtabaya at ipupusigin na nila yung kasi napaka-importante ito. So, pag hindi tayo na-qualify sa qualification, hindi tayo makapunta sa Olympics. So, sayang. Kayong ng 4 na taon na naman natin ang tayo. So, sana inano ko yung lahat ng coaches, boxers na tulong-tulong tayo para maging magandang resulta natin sa qualifying.
Ang top 2 sa bawat weight class sa AIBA Pro Boxing Tournament ay magkakaroon ng karapatan na sumuntok sa 31st Olympiad. Para sa PTV Sports, JB Escalona, Colegio de San Lorenzo. Sa iba pa ang balita, ang pamulaan ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP ang tsansa ng Phil-American Ava Verdeflor na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Ito'y dahil na rin sa malaking improvement na ipinapakita sa training ng 16-year-old national gymnast. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyar. Doble kayod sa ensayo ngayon si Youth Olympian Ava Verdeflor para sa kanyang asam na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Sa susunod na buwan ay magpapartisipa ang 16-year-old Phil-American sa World Artistic Gymnastics Championship sa Scotland na isang qualifier naman para sa 31st Olympiad. Sa panayam ng PTV Sports, masayang ibinalita ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na malaki na ang improvement ni Verdeflor buhat nang mag-debut siya sa Nanjing Youth Olympic Games noong isang taon. Well, they're doing very well. The music of Ava is beautiful. Music of Filipino. Okay. But I had to get permission for a couple to be able to use his music. They are working on a skill level that is very, very high. My only hope is that they don't make a mistake. They don't fall or they don't stumble or anything. If they make the skill as they're practicing and they don't get nervous, like I told them, the mind has to be very, very powerful. Not only their strength in the body, but also their mind. Pero aminado si Carrion na 50-50 ang chance ni Verdeflor sa World Meet. Lalo pat ang top 9 lamang mula sa 22 participating countries ang maaaring makapasok sa Rio Games. I'm giving her a 50-50 chance because I cannot tell how strong the Chinese because they're only ranking Asia right now. They have to get some position for Asia. My message is to please continue training the way they're training and put in your mind that you're gonna make it. Be positive, not to be scared of the other competitors, but to make sure that they know that they are the best and have strength of body, mind, and spirit. Combine that and they can do it. Kasama ni Verdeflor na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa World Championships, si Southeast Asian Games gold medalist Rayland Capellan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, maayos na nagre-recover mula sa knee surgery si National Wushu warrior Daniel Parantac. Para sa detalye, naritong muli si Arian Malyari. Nasa sideline sa mga susunod na buwan si multi-title Wushu practitioner Daniel Parantac. Ito'y matapos sa sumailalim siya sa knee surgery noong isang buwan. Ayon kay Parantac, kaliwat ka ng therapy ang kanyang pinagdaraanan ngayon upang matiyak na magiging maayos ang pagbabalik ng camp. After nung surgery, nag-rest pa ako ng 2 weeks. Wala po talagang zero training. And then, tumas pa ako dito sa Baguio for my therapy po, more on squat and then weightlifting. As of now, medyo okay naman po yung growth ko, pero hindi ko pa masyadong nagagalaw or naitatalon at saka yung naibibend ng super. Samantala, nagpaabot naman ang mensahe si Parantac sa kanyang mga teammates na sasabak sa paparating na invitational tournament sa Iran. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa pagbigay po nila ng chance na ma-operan yung tuhod ko. And hopefully, makarecover ako ng mabilis para bumalik sa pagtingin. And for my teammates, good luck sa mga laro nyo this year and maybe next year. Makakasama na ako sa inyo. And job, let's get to the rest. Sa Singapore Southeast Asian Games noong Hunyo, ay isa si Parantac sa mga nag-uwi ng gintong medalya para sa bansa. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. World number 1 Novak Djokovic, kampiyon sa men's singles ng US Tennis Open. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Pasok na ang 4th-ranked Lithuania sa quarterfinal ng FIBA Eurobasket sa France. Ito'y matapos na maungusan nila ang Georgia 85-81 kanina. Si forward Jonas Manciulis ang top performer para sa Lithuania sa kanyang game-high 34 points. Kabilang narito ang 5 sa closing seconds ng laro. Naging madikit ang laban ng dalawang team sa kabuuan ng laro kung saan nagpasabog lamang ng isang 3-pointer at nagbaon ng 2 crucial free throws sa final 12 seconds si Manciulis upang tuluyang maiselyo ng Lithuania ang panalo. Ang round of 8 opponent ng Lithuania na nagugi naman laban sa Israel. Samantala, pasadahan naman po natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Pinagarian ni top-ranked Novak Djokovic ng Serbiang men's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Ito'y matapos na dominahin niya si second seed Roger Federer ng Switzerland 6-4, 5-7, 6-4 at 6-4 sa finals kanina. 5 beses na nakabreak sa laban si Djokovic at isinelyo niya ang panalo nang mapagwagyan niya ang sariling service sa final game ng match. Ito ang ikatlong Grand Slam singles title para kay Djokovic ngayong season matapos na magkampiyon siya sa Australian Open at Wimbledon Open. Sa US Tennis Open pa rin, pinagreinahan ni 26 seed Flavia Pennetta singles. Ito'y matapos na padapain niya si unseeded Roberta Vinci 7-6 at 6-2 sa isang All-Italian Finals kahapon. Inangkin ni Pennetta ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Ito ang kauna-unahang Grand Slam singles title para kay Pennetta na nakatakdang magretiro pagkatapos ng WTA Tour season. Sa golf, umukit ng kasaysayan sa LPGA Tour si Lydia Ko ng New Zealand. Ito ay matapos na pumalo siya ng bogey-free 8 under 63 sa final round kanina upang maging youngest winner siya ng major event na Evian Championship sa France. Naghabol ng 2 tira papasok sa huling araw ng kompetisyon. Humataw si Ko ng 5 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 3 pang birdies sa back 9. Nagsumite ang 18-year-old Kiwi Parbuster ng 4-day aggregate score na 16 under 268 upang magwagi siya ng 6 shots laban kay Thompson ng Amerika. Ito ang pang-siyam na LPGA Tour title para kay Ko. Sa football, napanatili ng Leicester City ang malinis na kartada sa Premier League. Ito'y matapos na umani sila ng 3-2 come from behind win kontra Aston Villa kanina. Napag-iwanan ng 2 goals sa halftime. Umiscore ng tig-isang goal para sa Leicester City, sina defender Richie Delaet at striker Jamie Vardy sa 70th at 80th minutes bago nagbaon ng winning goal para sa team si debutant Nathan Dyer sa 89th minute. Dahil sa panalo, umakyat sa ikalawang pwesto sa Premier League table ang Leicester City sa kanilang nalilikom na 11 points. At sa multi-stage cycling, kinopo ni Fabio Aru ng Italy ang overall championship na Spanish Vuelta cycling race. Kagabi ay nagmistulang victory parade na lamang para sa 25-year-old rider ang 21st and final stage. Agaw niya ang overall leadership sa 20th and penultimate stage noong isang gabi. Nagrehistro si Aaron ng 57 seconds na panalo overall laban kay eventual runner-up Joaquim Rodriguez ng host country, habang tumapos na third placer naman si Rafael Maika ng Poland 1 minute and 9 seconds adrift. Ito ang kauna-unahang Grand Tour victory para kay Aru. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Gilas Pilipinas Head Coach Tab Baldwin sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports. Yan. Yes. Sure na, marangal tayo. Mukha tayong kagalang-galang. Ano? Parang walang inaaway, Ruben Castillo. Hoy, birthday nga pala ni Miss Meg Siozon. Hoy, happy birthday! Naka-birthday leave. Naka-birthday leave. Happy birthday, Meg! Sarap ni Meg eh, birthday leave. Abroad na lang.
Happy birthday at pasalubungan mo na lang kami ng... Bahala ka na. Ikaw na bahala. Abay, sana happy tayo lahat. Ay, yan na. Ito na nga po ang question of the day. At si Drek, makukuha kaya ni naturalized center Andre Blatch ang tamang forma bago ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship? At ang inyo pong mga kasagutan sa facebook.com/PTV4Sports o sa Twitter, PTV4_sports. Ayan, ako, si Andre Blatch na kahapon nag-champion sila kagabi pero mahinta ulo. Mainit ulo? Kasi sabi, medyo nagda-diet at puro sabaw daw iniinom ngayon. Kailangan daw magbawas sabi ni. Mamaya, maririnig niyo kay Coach Andre. Pero naawa ko rin sa isang kasama natin. Sino? Kasi di ba pagkatapos ng game, nandun kami, mag-interview ng mga players. Ngayon kami naman, alam mo, in almost every instance na nakikita ko yung mga player na nagre-request na kung mga film na, sorry, I don't have time, I can't talk right now. Okay kami, pinagbibigyan namin. Tol, pasensya na, Tol, medyo walang problema sa amin yun. Kaya lang yung kay Andre Blatch, yung isang writer na kaibigan natin, yung sinabihan na interview, gano'n. Sabi niya gano'n, dinuro niya na walk and talk. Ginaganon niya. So, hindi ko narinig yung sinabi nung writer. So, parang inulit niya, gano'n. Siguro parang gusto niya na pwedeng sandali lang. Kahit sandali. Ginanon niya ulit. No, walk and talk. Walk? Ay, nako. Pilipino pa naman yan. Si Andre Blatch. Pilipino nga ba yan? Yun lang. Sana maintindihan niya rin yung kultura natin dito. Kasi pagka naman nandun kayo sa NBA, kayo nasusunod Kami dito, hindi natin sinasabi na masunod kami. Isa atin lang kung ayaw mong magsalita, ganun kaming mga Filipino writers. If you don't want to be interviewed, it's fine with us. As long as just respect our big word. Respect. Anyway. Basa tayo? Sige. Direk, okay na to. Pasok ba natin to? Pasok na ang Facebook. Ating question of the day. Kaya ba? Kahit na ngayon, puro sabaw. Ang iniinom ang kinakain ngayon ni Andre Blatch. May kasama ba salad? O sabaw lang? Sabaw lang daw Sabaw lang. Ayan. Ako na magbasa una. Mula kay Eli Gatsote. Kaya naman, kaya lang, bawasan sana ang tira sa labas. Napunta sa laro. Kasi loob ang laro niya. Sino magre-rebound kapag madalas siya tumira sa labas? Oo nga naman. More power from Molino, Bacoor, Cavite. Maraming salamat. Eli Gatsote. Mga taga Molino, dyan po sa Bacoor, Cavite. Yan, hello po sa inyo. At galing kay Gabriel Martinez Aliaga. Siyempre po, lalo dapat sa playoffs ba ito? 100% shape na siya. Baka hindi sabihin sa FIBA Asia. I doubt it. You doubt it? I doubt it. Na 100%. I doubt it pala. Kasi lapad for him na magsabaw na lang. Na ngayon, sinabi nga ni Coach Tab Baldwin, malaki talaga habulin niya. Siguro, hindi kumbaga, kung mababalik man yung form, hindi yung dati. Malabo yung FIBA World? Malabo na yung sa FIBA World. Malabo yun? Pero kung magbabawas, bakit hindi? Okay. Kaya ni Blatch yan mula kay J. Ando at saka kay Ezequiel Ocampo. Sa kanya, hindi. Ganun kadali? Oo. Sige, next, Papa Dave. Si Papa Dave Alvarado, sana makuha niya. Mag-pray tayo, Papa Dave. Si Mark Ryan. Very good. Mark Ryan Santos Roque, if soup and salad ang diet niya, yes, papayat siya. But, lakas, makahina nun. Ay, oo nga. I think he should spend more hours in the weights room and more rounds of sprints and a lot of protein. Pero alam mo, totoo yan. Yung kahit na pasabaw-sabaw ka, parang mababawasan ng vitamins nun, yung sa protein, syempre. Ano kaya, anong tawag doon? Yung Kelbelo, yung ginaan yun? Yung alin, yung mga ini-injection, yung lipo. Pwede. Kasi manghihina ka naman talaga pag wala ka namang kinain. Galing muna kay Mark John Alberto. Oo naman, basta tuloy-tuloy lang ang pagpa-practice niya with the Gilas player. Pero sa tingin ko, yung katawan niya, imposible na yan. Hi, Ate Meg, Kuya Haji, and Kuya Dennis. Ask ko lang po, totoo po ba
Ano yan? Lahat ng sinabi ni Kuya Snow tungkol kay good evening, more power to your show. Medyo personal So, hayaan na muna natin sila, ha? Okay, Ron Lumidaw. Ito, kahit nasaan ako, nandun to si Ron Lumidaw. Pare ko, di naman niya makukuha yung shape niya nung nakaraang World Cup Pero naka-diet siya ngayon. Importante lang yung energy niya na lang madala niya sa FIBA A. Tapos ng hininga Ron Lumidaw, maraming salamat. Si Ian, I am Julius Mark Milgo. He needs to work out more para mas maging effective siya. Okay, Jonathan Felix, dami kasi kinakain na mama sa China. Araw-araw din siya naglalaro sa Chinese League. Siopaw. Kaya lumobo ang katawan. Actually, talaga naka-apekto sa kanya yung kanyang, February pa yung kanyang last tournament. Wala siyang basketball, Oo, nagbantay siya sa nanay niya na may sakit hanggang ngayon. Okay, caller muna tayo. Hello, good evening. Hello? Caller, good evening. Hello? Hi, good evening, boss. Hello. Yes, pare ko, pahinaan ng TV natin. Nagpi-feedback. Yes, sir, yes. Ayan, nahinaan mo na. Oo, sir. Ayan, sir. Sino po sila? Si Arjun. Aljun, ano? Arjun Ramirez. Ramirez. Aljun. Hello. Tagasan? Aljun, tagasan ka, Aljun? Ayep po. Visayas? Cotabato. Ako, Cotabato, Mindanao. Ako'y Isinila. Aljun, anong sagot mo sa ating question of the day? Siguro kaya rin po, sir. Kaya lang, si Vlad, puro sa labas ang tira Puro sa labas ang tira. Sa labas ang tira. Perimeter. Oo. Dapat kasi siya, sir, nasa loob kasi malaki masyado. Sino? Dapat siya nasa low post kasi malaki masyado. Kumbaga kaya nga siya kinuha, para sa ilalim talaga. Pero sa NBA kasi forward din ang laro niya. Kaya yung habit, mahirap. Parang nakagis na. Actually, even yung FIBA World, di ba? Sa labas yung tumitira. Di ba, Aljun? Okay, kaya lang, sir, siya ang pinakamalaki sa Gilas. Dapat sa loob siya. Yun, dapat sa loob. naman. Sige. Okay. Tama. Sige. May tanong ka pa? Opo, sir, meron. Ano po yan? Sir, sino ang pinakamalaking sahod sa TV, sir? Pinakamalalaking sahod. Well, kung titignan natin yung mga maximum, yan, sina James Yap, sina Arwin Santos, pare-pareho yan na, I think, 420 ata a month. Deklarado. Yun. Yun, Aljun, yung mga yun. Pare-pareho lang yan, 420. Hello? Okay, sir. Okay. Hello. Aljun, okay Pero na. sino ang pinakamaraming fans na PBA? Pinakamaraming fans, based on yung sa PBA, ang sabi nila, Ginebra. Di ba player po, player? Player. Pinakamaraming fans na player, depende. Kasi tignan mo, Aljun, even up to now, si Alvin Patrimonio retired na, pero pinagkakaguluhan pa rin. So, depende, like pure Siap, sa Ginebra, siyempre Mark Agiwa, Helter Brand, but walang factual. Walang siguro, sabay na natin sa PopSen, sa census. May kani-kanyang lang siguro, may kani-kanyang fan base. Di ba? Kada player may fan base sila. Ikaw ba, Aljun, sino tingin mo, sa tansya mo lang, sino yung pinakasikat na player? Parang si Gonzalo, si James Yap. Kasi kahit saan siya maglaro, kaming rumisigaw James Yap na individually. Tama. Sige. I agree, Aljun. Okay, Aljun, may babating ka? Hello? Aljun? Wala na po. Wala kang babatiin? Wala na. Sige, Aljun, salamat. Tawag ka uli, Okay, salamat. Ayan. Tapos si Aljun ng Cotabato. Cotabato. naman. Walang binaba. Walang friends. Basa tayo. Ito, galing kay Jonathan Felix. Dami kasing kinakain na mami. Araw-araw nun siya naglalaro sa Chinese League, kaya lumobo ang katawan. Saan binasa mo?
Ayun, si Jonathan. Ito, si Jordi Cuevas. Kaya niya yan kung gugustuhin niya. Para bumalik yung dati niyang laro. Para kasi medyo bumagal siya. At baka may konti pang iniindang injury. Pero sana maging 100% siya sa FIBA Asia. Babati mo pala lahat ng mga Kapampangan. Kenny! Hey! Hello po. Jordi Cuevas. Kapampangan. Sige. Sige, galing kay Jose Christopher Sanchez Cervera. Kaya yan, basta sumusunod lang siya sa program. Anong program? PTV o ano? Oo nga. Okay, Julius Sambitan. Sana, kasi mas kailangan siya ngayon sa ilalim at upang maging mabilis siya. Oo. Galing naman kay Dimitrix Rubio. Kaya yan, may puso naman siya. Di tulad ng mga pabebe boys dyan. Pabebe boys. Sino kaya ang tinutukoy? Kasi binasa mo, Dimitri? Si Dimitrix. Si BJ Arizo, dapat po, ano po balita sa chats? Pabati si Bien at BJ lagi nood PTV Sports. Maraming salamat. Sa ngayon, wala pa. Practice sila. Practice. O nga pala, yung mga gustong tumawag, yung number po natin para po sa mga bago po nating viewers, just in case. Ang ating pong number, 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Basa pa tayo na isa. Okay, isa pa. Galing naman kay Dave Gatongay Hilario. Oo naman, pumapayat na nga eh. Okay, Paul Cesar Masangkap. Siguro masarap tong si maraming... Masangkap Kailangan, all caps. Malaki ang chance natin makapaginto sa FIBA Asia kung maibabalik ni Andre ang forma niya nung nasa World Cup sila. Dapat ipahiram ni Manny Pacquiao yung conditioning coach trainer niya kay Andre Blatch for sure. Papahiram niya yan. Yun, di naman siya... I agree with you, partner, na kung pwede. Di naman siya pabebe gaya ng... never mind. Babati naman po sa Masangkap family dito sa Dasmariñas, Cavite. Hello sa super duper pretty and sexy Meg at kila Idol Dennis at Haji. More power to your show. Laban Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat kay Paul Cesar Masangkap. Ready na daw? Chat na, diretso na. Okay, mga kaibigan, yung post-game interview ng PBA press corps po. Sa MVP Cup. Sa MVP Cup, kagabi dyan po sa may Arneta Coliseum. Yes. Sports chat with Coach Tab Baldwin, Gilas Pilipinas. Puso! Pasok! I want to say thank you to Chinese Taipei, thank you to the New Zealand team, and thank you to Talking Tex for making the tournament good preparation for us, and traveling where they had to travel, and spending the money and taking to come and be in the first MVP Cup. It was successful, not just because we ended up winning it, but because we got good challenges. We had tough games, and we played different styles of basketball in all three games. So for us, I think there's a lot of benefit to come out of the tournament. And, we're obviously thrilled with the result. And we look forward to the second MVP Cup next year and having the opportunity to defend the title now. Now that it's underway, we should try to, build on this, promote this, and attract as much quality competition to this as we possibly can, because I think, each day the crowd got bigger, and I think that people were exposed to good basketball, and we want to see more Philippines for our fans. Question? How frequent are you already in FIBA? You want a percentage? I don't give a percentage. I don't know. I mean, look, we didn't play great tonight. We beat a Chinese Taipei team that didn't play Davis in the second half. They didn't play arguably their best wing player, Lin, and so we didn't dominate that roster. We controlled the game. We looked better than they did, but it's not even a fair gauge of how we would play against them the next time because of the changes in roster. I think the biggest thing that concerns me now going into Asia is that there's going to be some very professional teams there. And I feel like we are not yet as professional as we need to be. We still make silly basketball mistakes. Our defensive transition was terrible. There's no excuse for that. Turn the ball over recklessly at times, and a professional team doesn't do that. So for the coaching staff, it's that difficult balance between allowing players with, some
very expressive offensive ability to play and that into a structured system. And a lot of that, honestly, depends on them. You know, it's not that our coaching staff doesn't know what to do. It's that they exercise self-discipline at the right moment, and they allow that freedom of expression in their play at the right moment. And that's the big key for us. What are the right moments? And that's still a learning curve for us. So that's where we're at. I'm not comfortable, but I don't want to be comfortable. This team is a very, very, very young team, not in terms of age and experience, but in terms of time together and training opportunities. And you can't expect to have all the cohesion and expect to have fluid basketball when that is the case. So we're not ready yet, but we still have a week of seclusion away from you people, I hope, and away from the public, and we can get better in that environment. And the reality is, without trying to sound in any way arrogant, we understand that the first pool that we have is not the top-tier teams in Asia. And the horror story would be if we and relaxed and just treated those as scrimmages and lost one of them. But the reality is we should control those games reasonably well, and those can be more games where we continue to evolve our system and refine and perfect what we're trying to do. But we still need to be dominant in those games for our own mentality and our own psychology. But one of the objectives now in this week is to also bring ourselves to peak readiness in terms of our conditioning, and that means not killing them this week. It means towards the end of the week and making sure that our practices go from being sort of high energy to high intelligence towards the end of the week. So that'll be sort of how it flows, I hope. Now, there isn't really a focus. We are refining. We will be introducing some new stuff. We introduced new stuff during this tournament. So it'll be refining that. It'll be identifying from what we saw in the Jones Cup and here in the MVP Cup, and attacking those areas of weakness. And it will also be about establishing confidence in certain lineups, that they understand that they will be a specific lineup, potentially specific scenarios, and that they know that. So it's not a surprise when I put a particular five out there. It's not a surprise to them. It might be a surprise to the opposition. But they will know what their roles are. They will know whether they're out there for rebounding or energy or defense or pressure or whatever it happens to be. He has a little problem with his toe, his big toe. He's just got some soreness in it, so there's no need to push it tonight. This is, again, it's more about having everybody healthy and is focused. And he did a lot of work at Jones Cup, and he played hard the first two games here, played significant minutes, so it was not going to kill us. And we need to put Terrence in that other role, where he's not the gunslinger coming off the bench. He's got to be out there at the beginning to control the team and manage the team, and he's got a long way to go in that regard. A long way to go. He still is a gunslinger. While that might get the fans excited, it doesn't get me very excited, because I want to win. I'm not trying to build reputations for players or anything else. I want to bring home a gold medal so that people of this country can be thrilled by watching their team play in the Olympics next year. It's the only thing. Everything else is secondary to that. Shot the ball better tonight, definitely. Took better shots. He still isn't getting baseline to baseline. Sometimes during the game we need him to do that, and that's obvious for everybody to see. But he's aware of that. He's working on it. He has the right attitude about working on it. One of the things none of you guys knew and the fans didn't know is before
when he came back from his uncle's funeral, I said, you know, you can't run yourself into the ground now. There's no time for that. You'll injure yourself, and we don't want that. So I said, let's attack your condition by starving you. And so he took that on board. If you guys ever tried that, that's not easy when you're practicing every day. And he literally was on a soup and salad diet for the last however long since he's been back, 7 days, 8 days. And he had no energy, none, for this cup. You know, and that's not because he's out of shape, because there was nothing going in the fuel tank. And I was surprised he took that instruction on board, because that's tough. And he did. And today I told him at lunch, I said, eat something. And so he was happy when I told him to eat something. But it wasn't imposed on him. He did it voluntarily. It was the suggestion on board. And, you know, I hope that we'll see the benefit of that as we go into next week. He's going to start getting some energy back now. And, you know, today he had more energy in the game. You can see that. And that was after playing 2 games. So, no fun. It's no fun to starve yourself. Coach, you won your last 6 games from the coach club. Was that objective in any way? Perhaps momentum? I don't know. I mean, if they feel good, that's great. If they feel too good, that's bad. So we'll try to measure that this week, and if they're a little bit too happy with themselves, then we have ways to bring them down. And if they need some encouragement, we have ways to encourage them. It's amazing what a lot of sweat can do sometimes. So we'll just measure that as we go. Because we don't want to be overconfident, but we want to have a belief for sure. Aldrich Ramos can still make it. We don't know what's going to happen this week. You know, we start dropping like flies because of injuries. All these guys that have been in the pool come back into the frame. So you don't have a story there, believe me. We're not planning to make any changes, but we're prepared to make changes if changes are necessary. Ayun, yun na nga. Yan, si Coach Tab. Baldwin. Medyo malalim yung, doon mo makikita yun eh. Kaya siguro siya talaga magaling na coach kasi apparently yung crowd, masaya, di ba lahat? Masaya kay Terence Romeo, nanalo tayo, pero sa kanya sabi niya, nanalo tayo pero parang ang daming kulang. Yung mga individual players, meron pang kulang, mga depensa, lahat. There's always a room for improvement. So sana yung talagang galing ni Coach Tab, ano, mailabas niya rito sa FIBA Asia. Magaling sinabi niya, no? I don't care about anything, I want to win the gold. Yun ang kasi pinakakailangan talagang targetin natin para maka-Rio Olympics tayo. Yan. Okay, so sana. Ruben Castillo, basa pa ba tayo? Sige, basa pa. Bye-bye na? Bye-bye na? Ganun ba ako? Sayang yung mga caller natin, ha? Bukas na lang po, pasensya natin. Medyo kailangan natin. National team yun, Coach Tab Baldwin. I'm sure nag-enjoy kayo sa mga ibinahagi sa atin. Yung assessment po ni Coach Tab Baldwin, latest no, sa Gilas, Pilipinas. Alright, Haji. Okay, mga pasasalamat po natin. Nagpapasalamat muna ako sa Austria. Yan, nakakwentuhan natin kanina. Maraming salamat sa iyo, Coach. And of course, salamat po sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. Ingat po kayo dyan lagi sa mga Kaaminyo family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Salamat din po sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. At hello po kay Mama. I love you, Papa. I love you, Ginger at Rosan. Kay Ranran at saka kay Rovian. And of course, to Miss Isa. I love you. Ayan. Uy, teka, ang alam ko, Amazing Playground, meron silang sale, ha? Uy! Bukas, September 15, di ba? Ayos yan. Oo, yan. Number 44, Scout Ibardulaso Street, Sacred Heart, Quezon City. Malapit po sa Shell Timog, katabi ng Mankind Bar. Na minsan nakita ko rin si Ruben Castillo. Okay, and Amazing Playground. Maraming salamat. To my wife, Queenie, I love you. Pinsian, Pinsoy, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, get well soon. At saka kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Alright? Sports Radio family, thank you po. Salamat din po. Lapit na. Si Dennis Principe. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.